Iyo mga friends ko malulupit, kamusta kayo? Ganito na naman ang aking pupuntahang daan. Papunta na namang tayong Lipa. Sabi nanay ko, ba't ba kayo lagi na lang papuntang Lipa? Tinanong ko sa motor daw ulit. Sabi ko, oh yes. Sabi, kala ko ba ikaw nag-iipon? Sabi ko, oo nga, nag-iipon naman ako eh. May naiipon naman ako eh. Meron naman ako naiipon niya. May naiipon naman tayo kahit pa paano eh. Kaya pwede pa rin tayong gumastos ng paunti-unti. Nang tayo gagastos ng malaki. Kukunin lang natin yung nakita kong upuan kila Boss Win. Ay nako, ang mahal magkamotor. Pag nakakita ka nga naman ng magandang bagay na babagay sa motor mo, palagi na lang babadgetan. Buti pumayag si Commander, boss. Papayag yan kasi pera naman natin yan. Tsaka nga pala, ito ay parang pinaka reward ko lang sa sarili ko. Kasi meron akong natanggap na magandang blessing ngayong January. Pagas muna tayo. Shell ang igas natin. Bigat ah. Bigat mo naman, snow. Dara ng ano ko. Ayaw agad bumukas. Gayon. 200 po. Premium. Po, 200. Thank you po. Buti na lang, may nadaanan tayo ditong Shell. Ang mahal. Ang mahal ng gas. 69 isang litro. Sana'y naroon pa ang upuan na yun para tayo mission accomplishment. Banas grabe sa init, daming truck sunod-sunod oh. Puro truck ay scary, boom boom ay. Dito na ako sa Cuenca mga friend. Hindi ko na masyado nag-vlog para mabilis din ang ating biyahe. Time check, alas 2 na. Alas 2 na. Excited na ako sa bagong upuan. Sana andun pa yun. Sana akin na talaga siya. Ganda ng bundok. Sana hindi pa talaga nabibili yun. Hanip na yan. Pag para sa atin yun, para sa atin talaga. Diba? Unang kita ko pa lang dun, ang ganda, kulay white, bagay sa motor ko. Sana hindi yun madulas. Feeling ko naman hindi madulas. Kinapa ko naman yun eh, magaspang siya. Pero hindi ko lang alam kung magaspang din siya sa tela. Kasi syempre makapit ang kamay natin eh. Pero sa tela hindi ko alam. Pero siguro naman, kasi may pagka-leather yung kanyang material eh. Sarap talaga dito, ang lamig. Bakit ganun? Sa amin pagkakabanas. Tingnan mo, alas 2 pa lang ngayon pero malamig dito. Bakit ganun? Mataas na siguro to, no? Ang amin mababa eh. Sobrang baba ng lugar namin. Next month wala na tayong gastos. Bawal na tayo gumastos. So ngayon, last gastos na talaga natin to. Promise. Promise talaga. Last piyesta na natin to for this year. Anong araw ba ngayon? Sabado ngayon, February 1. No, February 1 na. Ang bilis ng panahon. Isang buwan na agad ang lumipas. Para nga pala sa mga nagtatanong, kapag ka-traffic, ano daw ginagawa ko? Ganito. Minsan, segunda, pagka medyo bitin, primera, yan, ganun.
Tapos nakakasegunda pa rin naman ako gaya ng mga ganitong grabe. Yan, tapos primera. Siya pala tayo, boss. Salamat po. Yun, tapos segunda, ganyan lang. Kapag maluwag-luwag, segunda. Kapag parang pinakawala ang galawan, yung sisingit ka lang, primera. Pero kalma ka lang sa throttle, ganon. Ganon yung ginagawa ko. Yung iba maliliksi, talaga nakakapag hanggang third gear pa sila. Pero ako ganito. Yan. Ito man tayo sa Lilo. Init dun eh. Yan, tapos pag nakatigil, ano lang, neutral. Maganda kasi mag-neutral ka. Lalo na pag makapapatigil ka ng mahigit 5 segundo o kaya 10 segundo. Kasi pagka piniga mo ang clutch mo ng medyo matagal, syempre baka maapektuhan ang ating clutch yan, yung kabuuan ng clutch lining, clutch plate. Pero matagal din naman bago masira yan. Pero mas maganda yan, naka-neutral ka. Tapos pagka nakikita mong tatakbo na, saka ka lang mag first gear. Tapos konting piga lang ng ano talaga, ng throttle. Ganun lang. Hindi rin naman ako masyadong masingit kapag ka traffic eh. Pagkakita ko lang na kaya ko, yun. Ganun lang. Init. Grabe. Yan, nakasegunda ako. Mga 30 kilometers per hour, ganyan, 25 segunda. Pag lumalakad talaga, pwede ka magsegunda. Pero kapag kayong gapang, primera lang talaga mga friends. So yung mga friends, hanip sa traffic doon. Time check to 40. Kaya naman tagal. Alas 3 na. Bukas pa kaya si na Boss Win. Hari ng bukas pa, hari ng naroon pa. Mali pa, nalikuan ko. Hanip na iyan, naligaw. Ay, ang init. Yo mga friends, pauwi na ako. Hindi ko na binlog. May nakita akong, di ko alam kung subscriber ko siya o nanonood lang siya sa YouTube ko. So shoutout po sa iyo, sir. Di ko alam, di ko na natanong ang pangalan eh. Taga Makati daw siya. Nagpagawa din ni kay Boss Win. Saktong pagdating ko, pauwi na siya. Yung shoutout nga pala kay sir. Kung sino ka man, boss, maraming salamat sa inyong suporta. Napagastos na naman tayo mga friends. Hindi ko na lang sasabihin kung magkano. Are daw racing seat na are ay 1 out of 1 lang dito sa Pilipinas. Yung pinaka-design, di ko lang alam kung gagawa pa sila ng ganitong design. So mamaya papakita ko sa inyo. I-montage natin ng kaunti. Nagandahan ako kawa kulay puti eh. Pagka ano hindi pwedeng off-an ng basta-basta. Kulay puti eh. Kaya na may dudumi na rin. Tapos ang taas. Mas mataas siya kaysa dun sa aking ano. Tiad na ako eh. Mas mataas ari kaysa sa aking upuan na camelback. Iniwan ko muna doon yung camelback seat ko at ibebenta na layon. Kung gusto nyo bilhin, andon kina Boss Wayne. Sila na rin ang bahala magpresyo nun. Basta yung mapapagbentahan nun, isesend lang nila sa akin. Nakakaano na ulit ako sa ano tawag dito, nakakasagad-sagad na ulit ako sa likod. Doon sa camelback seat hindi eh, gawa nung nakaharang yung pangsalo sa puwet. Ngayon makakatuwad na ulit tayo. Mamaya ipapakita ko sa inyo pagka nagkaroon tayo ng space, yung tipong pwede tayong mag vlog ng hindi nakakahambalang sa daan. Masarap din sa puwit eh. Mas malambot nga lang yung camelback seat, pero pag nagtagal-tagal naman na rin lalambot na rin. Mas komportable pala sa Jare Garning racing seat. Medyo matigas nga lang kasi nga racing seat, pero yung sa angkas hindi naman matigas, lalambot pa rin naman to. Manipis nga lang.
Yung sa angkas kasi sa angkas medyo malambot, gawa makapal. Hindi aring iparking kung saan saan. Baka may makapag-diss kita din nakaw, yari malala. Ito na talaga, last na gastos ko na talaga to sa motor ngayong taon. Hanip na yan, bukod sa maintenance, hindi natin pwedeng baliwalain ito mahirap alagaan, kulay putela leather. Paano ko ito ngayon naalagaan? Kailangan ay magaling ako maglinis ng motor, yung hindi magagato. Nangyari na dito boss. Sobrang traffic. Saan kaya to? Singit na singit si boss pakainit. Tinaman naman, nandun na yung araw, hanip na yan. Nangyari dito, gagawin natin dito boss. Short review dito sa upuan. As of now, masarap siya gamitin. May kikipit mo lang gano'n ng paa mo, yun gano'n. Pwede mo siyang gawing anong tawag doon, yun nga yung parang kipitan ng paa aangas. Tapos yung naman niya, hindi naman siya malambot hindi rin siya matigas, tama lang para sa akin. Kaso siguro pag matigtig ang kalsada, mararamdaman mo yung niya, yung tigas niya. Okay din naman. Ang premium, parang ang premium yung upan. Pero kung sa usapan is sulit ba, hindi ko pa masasabi pero hindi siya practical ang mahal pero good siya, masarap din siya sa pakiramdam kahit hindi siya ganun kalambot. Tsaka may i-stretch mo ng konti ang paa mo kasi nga dun sa camelback seat meron pang yung stopper. Tapos mas maluang yung nito, space nito sa angkas. Yun ang maganda, mas maluwang yung space nito sa angkas. Kaso nga lang mas malambot yun sa camelback seat. Pero wala pa rin naman kasi kaming ride Siguro para sa angkas mas komportable to kasi mas malawak yung upuan yung sa camelback seat makipot are malawak pero kahit naman siguro maganda, parehas naman din. Pero mas gusto ko lang talaga yung style nito tapos kulay white pa, bagay na bagay sa akin may kulay white. Hindi tayo makakatabi dito kakahiya baka mapagalitan din tayo. Mamaya tatabi tayo pag nakakita tayo ng chance. Dito naman sa mga matigtig na kalsada, ramdam mo yung tigtig. So ang i-adjust mo naman dito ay suspension mo. Pero ramdam mo naman talaga, kahit naman dun sa camelback seat, ramdam mo rin naman talaga. Mas mararamdaman mo lang dito. So ang kailangan mo din is magpatibay ng stamina para hindi ka madaling mapagod, hindi madaling sumakit ang katawan mo sa ganitong tigtig na kalsada. Isa sa mga magiging kalaban mo dito ulan. Sa upuan na to kulay puti ba naman, pag maulan huwag mo na lang gamitin, wala akong magagamit. Okay rin naman siya kahit sa matitigtig na kalsada. Medyo matigas nga lang. Ayos mga friends, goods din. Masarap din gamitin, masarap upan. Tsaka hindi na os-os, maganit din sa tela, maganda, hindi madulas. Yung camelback seat ko madulas tas nasinip pa dun ang ang tubig dito hindi. Mas masarap pala gamitin ng racing seat kaysa sa camelback. O baka dahil bago pa. O naninibago lang siguro kasi bago sa pakiramdam. Pero din iba rin iba nga sa pakiramdam ang racing seat kaysa sa camelback. Yung position pa lang teka, pakita ko sa inyo. Dito tayo, gilid tayo dito, papakita ko sa inyo.
kung gaano kaganda to. Bakit? Kaya nabukas yung pantalon oh. Yun. Kaya mga friends, tingnan natin. Diba? Angas. Kaso ang bilis oh. Ang bilis malalina ng kulay. Yun lang. Yun lang mahirap dito mga friends. Kailangan mo talagang hugasan lagi. Ganda. Pero okay lang yan. Dali lang yan. Hugas lang katapat niyan. Ganda no? Dahil dyan, bigyan ng kapirasong montage. So yun lang naman mga friends. Yun lang naman ang magiging kabuuan ng vlog natin for today. Gastos series sa motor. Halit na yan. Ganyan talaga. Sabi nila pag may motor ka, makakatipid ka. Makakatipid ka sa oras. Pero sa pera, no. So yun mga friends, maraming salamat hanggang kung umabot ka hanggang dito sa part ng video na to. At kung nagustuhan mo tong content na to, ay maraming salamat. Napaka solid mo. So yun lang mga friends. May konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yo.